Mga sulsul kayo! Ayon kay Kuya Bal Santos Matubang. Beyonce at nanay nito, damay din. At ayon kay Kuya Bal ay sinususulan din. At may babala si Kuya Bal Santos, huwag ninyong sirain ang EDSI. Walang ibang jowa si Papa Eds. At sino tong napapabalitang 2 kabus daw na di umano'y binabanatan? Si Papa Eds. Alamin natin yan guys, dito sa ating video reaction at commentary. At simulan natin ito guys. Na meron 2 daw K-boys, pero hindi pa ata confirm yung patignan natin guys dito, no? Alamin natin kung sino, baka sabihin ni Kuya Bal kung sino yun. At alamin natin kung sino yan. At grabe, no? 2 K-boys, binabanatan si Papa Eds. At the same time, dito nga, sabi ni Kuya Bal din na wala daw na ibang jowa walang ibang jowa si Papa Eds. So, tingnan natin yan guys. So anyway, hindi ko na papatagalin at wala nang patumpik-tumpik at pakinggan natin si Kuya Bal Santos Matubang. May mga ilang grupo po, na ayaw kay Papa Ido, kay Beyonce. Ayaw. Sinisiraan si Papa Eds po. Grabe yan, Kuya Bal. Ginagawa ng kwento. May jowa daw po, mayroon daw girlfriend. Wala namang girlfriend yan. Nok ng poteng Ang girlfriend na po ay si Beyonce. Lintik ka na. Ang gusto kong marinig, Kuya Bal. Si Beyonce ang jowa. Guys, Masya na guys, tapos na si Kuya Bal. Tuloy natin. Bakit kayo nakikialam yan sa magjowa? Diba? Kayo pong bahala kung ito ay, baka ito ay magjowa, sabi ko. Mayaw na. Wala tayong magawa dito. Oo nga naman. Tindi yan. Kaya nga po mga kaibigan, bantayan po natin ito. Itong love team na ito. Mga kaibigan. Pag nawakwak yan, yari. Nawakwak. Paano na? Yari tayo guys. Buti kung lifetime silang tutulungan. Oo nga. Kina mo si Rina. Anong nangyari dyan? Nawakwak yung ina. Dama yung anak. Kung nawakwak yung ina ni Beyonce at nasa group chat pala, dama yung ina, yung anak, pati asawa. Si Beyonce walang problema dyan. Mabait yan. Kung nawakwak yung ina, dama yung lahat. Yan ang ating pong bantayan po kasi yung mga titas na po ay may group chat kasama yung mag-ina. What? Ito guys, sa post natin, magko-comment ako dito. So, sinasabi dito ni Kuya Bal na yung nasa GC ang nanay ni Beyonce. At nagulat din ako bakit nasa GC ang nanay ni Beyonce. Actually, dapat medyo ingat sila doon guys Kasi nakakagulat lang guys, dapat talaga, kung ako personally tatanungin nyo, yung parents dapat talaga wala sa GC yan ng mga sponsors. Sabihin natin guys, kaya sabihin natin sponsors, kung tatanungin nyo po, dapat talaga wala sa GC ang nanay ni Beyonce. Isa ngayon sasabihin ng iba, Sir Marzano, update lang naman kahit na. Kasi, ang tanong ko dyan, gaano ka nakakasigurado yung GC na yun ay safe, na wala makakapasok na talagang walang masisilat na mga siraan tuktok. Kasi alam nyo guys, ako asa maraming experience ako sa mga ganyan. Napunta rin ako sa ibang community at ibang mga nakapag-react tayo ng ibang mga vlogger din, So usually, ang talagang tinitira, magulang. Magulang talaga guys kasi marami usually mapapansin, tama si Kuya Bal nag-compare siya kay Rina, di ba? So ang parang nangyari based dito kay Kuya Bal, ang winakwak yung nanay. At tama sinabi ni Kuya Bal. Kung ako lang sabi, kung si Beyonce lang, syempre panatag siya kay Beyonce kaya she knows na si Beyonce matapang, matalino. Hindi ko sinasabi hindi matalino yung nanay niya. Usually, tandaan nyo guys, ang minsan kasi, ito guys, in general na pag-uusap, sa buhay, tutumuhin natin, minsan,
no, ang ginagamitan tayo ng ano guys, yung bigay-bigay. Syempre pakikitaan ka na mabuti. Syempre pakikitaan na mabuti, syempre meron niyang ano, may gusto niyang makuha sa iyo. No, minsan yung nanay natin ganoon, no, na iimpluwensyahan. No, si Beyonce din maiimpluwensyahan, pero ang pwede maka-impluwensya kay Beyonce, syempre ang parents. O sino bang close niya? Kunwari, close si Beyonce sa nanay niya. Nanay niya ang pwedeng ma-impluwensyahan ng iba. Kasi nanay ni Beyonce, ang i-impluwensya naman kay Beyonce. Parang ganun. Pero guys, tandaan nyo, hindi ko sinasabing ganun nga yung mangyari. So, yung sinasabi natin dito, yung probability. Yung maaaring mangyari. At ito nga, yung ginagawa dito ni Kuya Bal, pinoprotektahan niya at ang pinapakita niya sa atin dito, inuunahan niya na. Itong mga sinasabi niyang mga sponsor na di umano'y sumusulsol. So, ako para sa akin, tama yung sinabi ni Kuya Bal at nagbigay siya ng example. At nangyari na yan guys, hindi lang sa Kalingap. May mga ganyang gumagawa. No? Dahil hindi nila ma-impluwensya nila yung vlogger o yung artist, ang impluwensya yung magulang. Kasi yung magulang, alam nila na malaki ang impluwensya niyan sa anak. Kaya ganun po. At tama yung si Kuya Bal. At ako, nagulat din naman ako bakit nandun sa GC yung nanay. Although, syempre, sa ako, nagtatanong lang ako. Pero, syempre, karapatan po nila yon. Syempre, lahat tayo may karapatan, no? Pero kung ako tatanungin nyo lang po, may suggestion, dapat ang parents iwas po sa mga GC. Kaya sabihin natin, tinutulungan kayo niyan. No? Kasi, gaano ka-secure yung GC na yon. No? Kung may GC man sila, gaano ka-secure na hindi kayo mapapasukan dyan. No? Para nga sa akin, kung siguro may GC man sila, dapat nandun sa loob si Kuya Bal. Dapat hindi lang K-Boys. Kunwari, may GC sila, K-Boys lang nandun. At mamaya, mababanggit ni Kuya Bal yung about sa K-Boys na dalaw na di umanoy. Binabanatan si Papa S, pero hindi ba natin alam kung totoo yun. Pero tingnan natin mamaya. Mababanggit ni Kuya Bal yun. No? So, para sa akin, kung meron man GC man sila, at talagang sincere itong mga sponsor, para sa akin, i-add nyo si Kuya Bal. I-ask nyo si Kuya Bal. Dapat nga ganun nandun si Kuya Bal, si Kalingap Rab, para alam yung usapan. At guys, comment ko lang po at maaari po ako mali. No? Pero nakikita ko dito may point si Kuya Bal. Pero tuloy natin to guys. Nandoon sa group chat at ang binabakbakan po itong si Papa Ido. Oh, yun, di ba? Abay, gising! Di ba? Binabakbakan daw si Papa S. Itong mga sponsor. Patuloy. Ulitin natin guys, ha? Yung bantayan po kasi, yung mga titas na po ay may group chat kasama yung mag-ina. Nandoon sa group chat at ang binabakbakan po itong si Papa Ido. Di ba? Abay, gising! Huwag matulog! Si Papa S, Huwag matulog po mga fanatics, mga supporters. Dr. Love, ay back ka ni Dr. Love. Anong ginawa ni Dr. Love? Gumising ka. Si Papa Ido ay magtampo, mawala ng gana, ayaw na mag-vlog, ayaw nang pumunta roon. Abay, wala nang EDSI. Huwag nyo pong payagan po na may makapasok ng mga titas, sponsor para sirain po ang EDSI. Ang linaw nung guys, ha? Malinaw yung guys. Direct sabi niya, binanggit niya si Dr. Love. Huwag nyong hayaan na may makapasok na mga titas, sponsor. Malinaw yung guys. Gusto niyo papasukin, isama niyo si Kuya Bal o kaya si Kalingap Rab. Para malinaw. Kasi alam niyo na guys, totoo lang, hindi mo maisisisi si Kuya Bal ganyan mag-isip. Kasi nga nangyari na sa nagdaan yan eh. May mga nawakwak. Hindi ako, para sa akin, gina-justify ko, agree ako kay Kuya Bal, 1,000 o kaya 1,000,000%. Agree ako kay Kuya Bal. Ganyan niya kamahal ang EDSI guys. Nakikita niyo pagmamahal ni Kuya Bal, talagang matindi, di ba? Talagang ano siya, gustong-gusto talaga niya EDSI. Ito yung leader na talagang alam mong iingatan niya yung ano niya, yung mga yung mga kinasasakupan niya. Yan ang leader, guys. Tuloy natin. Kung alam niyo kay Papa Ido. Sinong gusto niyo? Di ba? Para kay Beyonce. Syempre Kuya Bal, wala nang iba. Si Papa is lang may chemistry kay Beyonce. At Papa is niya at hobby niya yan. Nanggigigil ako. Alam niyo kung
alam nyo guys talagang nanggigigil ako sa mga sino man kayo. Itigil nyo yan guys. Itigil nyo yan. Malay ko, baka viewers ko kayo. Itigil nyo yan. Hindi po maganda yan. Pinagpaguran ni Kalinga Prab, no? Ang EDC, ni Kuya Bal at ni Ate Edna. Tapos kayo magsusulsul kayo, wala kayong mga ambag tanga. Mr. Marsano, mga sponsor yan eh. Pakailam ko. Mamaya nag-i-sponsor ka lang para sa sarili mong pakinabang. Para magpapansin. At the same time, makuha mo yung loob. Nino, di ba kasi lumalabas, binabanatan si Papa Eds eh. Ibig sabihin, ayaw nila kay Papa Eds. Ang gusto nila si Beyonce lang. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, hindi po maganda yan. Kung susupport po kayo, dapat dalawa. Beyonce saka si Papa Eds. Pag isa lang sinusuportahan mo, may problema ka sa utak. Kaya sabi mo, karapatan mo yan. Kaya tinawag na Edsy eh. Kaya sinasabi ni Kuya Bal, ba't yung babanatan si Papa Eds? Sino gusto nyo i-partner kay Beyonce? Questionable yun eh. Mga tanga kayo. Di ba katangahan yung guys? Hindi ako nagmumura. Talagang tanga yun. O, tuloy natin. Nampatay ng gigigilo. Ay, brother! O, tuloy natin. Kuya ba, sorry. Wala nang iba. Wala na. Ha? Bagay na bagay po si Papa Ibo at si Beyonce po. Kaya nga EDC. EDC. Oo, Edsy. Nga po ako ay naalarma nito. Diba, naalarm si Kuya? Sabi ko, hindi pwedeng ganito at naparod ko si Papa Ido po, kagigising lang, yun na kayo sa loobin. Tama, Kuya. Mangyak-yak po si Papa Ido po na naglahad sa atin ng kanyang damdamin. O, ito nyo yun? Nasaan yung mga reaktor? Nasaan yung mga reaktor? Bahala kayo dyan. Basta... Kuya, sorry, busy lang po ako. Talagang di ako maka-record, Kuya. Pagpatawarin mo, Kuya, pero I support pag mga ganitong di ba? Mga ganitong Kuya ba, lalabas ako. Nagkataon lang, Kuya, talagang busy lang po talaga ako sa work ngayon. Talagang dami nang ginagawa. At alam niya namang supporters. Pero guys, I always support EDC. Kapag may mga ganyan, kahit medyo busy tayo, talagang sisingitin natin yan, guys. Mga walang yak kayo! Gigigil ako sa mga ganyan, nakakainis guys. Ba't nyo babanatan, no? Sabi ni Kuya Bal, binabanatan si Papa Eds eh. Di walang yak. Di ba wala namang ginagawa yung tao, kumbaga, tumutulong lang naman. Diba? Nagpapasaya sa mga viewers, tapos babanatan yung mga walang yaka. Gigilok. O, tuloy na natin, guys. Bibisit lang ako, pasensya na po, Ako rito na ako dito. Ay, di ko baga alam. Bakit tulog si Bupol dito? Ha? Kala ko matibay kayo mga reactor kayo. Hi, good morning po sa ating lahat. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibiston nyo na, Doc Lab, Red Sing. Oh, para hindi kayo sabihan ng kasabuat ng mga titas. Ay, nako, yari yun. Red Sing, tsaka Doc Lab. Nako, gising-gising. Kaya pala kino-call out kay ni Kuya Bal. Lalabas, baka sabihin nga naman, kasabuat. Lintik yan payan natin. Baka ito'y binayaran na. Baka nagbigay ito mga 50 men. Hala. Baka ito yung mga nagbayaran itong mga ito. Ha? Baka ito yung nasangunan po ng 50 mil itong mga ito. Laking pera yun, Kuya. 50K. Laki nun Malaman ko lang nasa group chat sila. Huh? Nasa group chat yung mga 2 keyboys. So, basang-basa ko. Binabakbakan niyo si Papa Ido, yung 2 keyboys. Malaman ko lang yan. Sige kayo at naghirap po yung EDC Love Team ilang taon na. Oo, ilang taon. Higit na pong 1 taon, basta lang gayunin ninyo si Papa Eds. Di ba? Para sa akin, masakit yung guys Alam nyo guys ito basic kay Kuya Bal masakit para sa akin. Sa narinig ko, masakit sa akin yung guys. No? At dito sinasabi ni Kuya, binabanatan si Papa Eds. Ito guys binabanatan si Papa Eds. Bakit walang dumidepensa? Parang ganun yung kuha ko kay Kuya Bal Kaya pala may mga nagko-comment, magsalita daw si Dr. Love,
Saka si Red. Siya kay Dr. Love, siya Red Zay na. Ano lang po ito good vibes lang Kumbaga parang opinion lang to, no? So, nothing personal to, Red Zay, saka Dr. Love, no? Dito, sinasabi ni Kuya Bal, binabanatan si Papa Eds. Ngayon, pag nalaman ni, parang dating sa ito, guys, ito yung kuha ko kay Kuya Bal, sabi niya, pag nalaman niya na binabanatan si Papa Eds dun sa GC na yon at hindi umiimik tong dalawa, ay may pananagutan yung dalawa dun. But Sir Merzano, syempre dapat pinoprotektahan mo si Papa Eds. Kasi kayo yung cables dun na supposedly dapat kayo ang dumepensa kay Papa Eds. Ganun yung nakikita ko kay Kuya Bal. Kumbaga may responsibility kayo kasi nandun kayo sa GC. Kaya ito lumalabas din na di umano, no, may binabayaran daw sila ng 50,000. Pero syempre guys, hindi pa natin, di ko ako, tutusin guys, di sa second hand information. Ibig sabihin, hindi ko to alam totally. So, hindi ko alam kung totoo to o hindi. So, napapakinggan natin to kay Kuya Bal at syempre, binabasa ata ni Kuya Bal sa comments. Pero tuloy natin to guys. Yung EDC Love Team, ilang taon na? Higit na pong 1 taon, basta lang gayunin ninyo si Papa Eds. Di ba? Tindi nun. Ginagawa nyo ng maraming isyo si Papa Eds. Samantalang, wala naman siyang isyo. Oo, totoo yan. Wala siyang jowa. Eto guys, totoo naman sabi ni Kuya Bal, wala naman siyang issue. Ba't yung ginagawa ng issue? Tapos sinabi niya ito, walang jowa. Bakit Kuya Bal? Ay, grabe naman kayo mga kaibigan. Bantayan po natin ito. Baka sa isang araw po, mawalang EDC, kayo din. Oo, alam nyo totoo to guys, hindi to nananakot si Kuya Bal. Hindi siya nananakot. What if na-stress o parang nasobrahan talaga, parang syempre si Papa Eds guys, alam nyo si Papa Eds, pag nagsalita yan direct yan. Matapang si Papa Eds guys, kilala ko yan. Kahit nga yung mga nagko-comment sa live niya, di ba kayo manood, di ba? Talagang inaano niya, no? At dito, since tama sinabi ni Kuya Bal, maaaring mawalang EDC. Bakit? Paano kung matorta utak ni ni Papa Eds? Parang kumbaga ma-stress siya. Di ba? Kung ganyan lang naman, titigilan, alisin na natin yan. Total, may mga sponsors saka may mga titas na sinasabi, ayaw sa akin, binabanatan ako. Di titigil niya yun. Kasi may stress siya. Para walang away. Yun yung sinasabi ni Kuya Bal. At may chance yun na mawala, guys. Kaya nga nagulat ako, kinall out niya din even mga reactor, mga supporters. Kumbaga sinasabi ni Kuya Bal, agapan to. Agapan, parang gano'n. Lalo na sila Dr. Love at Red Zane, kung ito ay based dito kay Kuya Bal at kung totoo man, nandun sila sa GC at how come na malalakas ang loob na itong mga titas na to? Bakit hindi nila pinapalagan? Kasi totoo sin guys, kung ako na sa GC na yon at nakita ko si Beyonce, si Papa is binabanatan. Siyempre kahit ako, babanatan ko yun. Ano yung kalinga partners yun Pero still guys, sabi ko nga guys, parang bine-verify pa ata ni Kuya Bal. Pero yun yung nakukuha ko guys. Kung mali po ako, i-correct nyo. Kung natin personal po dito, wala pong inaaway dito. Sinasabi ko lang yun, alam kong dapat kong i-komento. No? Tuloy muna natin. Baka balang araw po, wala na. Ma-birthday pa naman si Beyonce. Naku. Naku kuya, iniintay pa naman ng iba pag 18 ni Beyonce. Kasi ang alam namin, yun na magiging official na na aamin sila. Kung kayo magba-birthday, tas mapupurnada pa. Hindi ba lintek? Kakainis. Naku, tuloy natin. Si Beyonce mga kaibigan, malapit na ang birthday. Di ba? Tama yun isang araw po, wala nang EDC. Kita niyo iba na ang kapalit niyan. Ano sinasabi na EDC? BIDC na. Kasi David ang gusto nyo. Si Kuya David. Hindi na EDC, BIDC na yan. David at Beyonce. Paano yan? Kaya anong yan? Hirap yan, kuya. Mahirap. Beyonce. Kuya David. Kung EDC po, pantay. Papa Ido, Beyonce. Bagay. Di ba? Bagay. Huwag niyo. Nagigits ko si Kuya Bal Inaano niya yung daliri niya.
Parang sinasabi niya, si ano, maliit. Parang, eto si Beyonce, eto si Beyonce, eto si David. Hindi bagay, syempre, di ba? Height pa lang eh. Syempre, mas bagay ito. 11 inches. O, 11 eh. Yun yun, guys. Sabi ni Kuya ba, tuloy natin. Siraan po ang EDSA, mga kaibigan. Dito kami naging masaya sa EDSA, walang iba. Oo nga naman. Maliban sa Jumcar po, ang EDSA po ay nagpapasaya sa amin. Totoo yan, Kuya. Yan lang po ang request namin. Huwag mo lang pong gawa ng kwento si Papa Ido. Yan ha, sa mga tanga ha. Mga tanga dyan. Mga sulsol. Hindi ko nila lahat. Tandaan nyo guys, hindi ko po nila lahat. Yung mga tanga, mga sulsol, at bumabanat kay Papa Eds. Oh, ito pakiusap. Ito yung babae ni Kuya Bal. Ulitin natin. Request namin, huwag mo lang pong gawa ng kwento si Papa Ido. Gawa na. May po yung nagsawa na po ito. Oh, di ba? Oh, patay. Mangyak-ngyak po ng parang ayaw mo na mag-love team. Sige, para ano, sa katahimikan ng lahat, hindi na ako ma-EDSA. Oo, di ba yari? Ano po, paano yan? Oo, yari tayo guys. Oo, yari Kuya. Buti ko kasi birador. Hindi rin bagay. Paano? Hindi na EDSA. Versi na. Birador at saka Beyonce. Ayaw ko na manood. Wag naman, Kuya! Ay, Birador, shoutout na. Grabe ka, Kuya ba? Ano, guys? Di ba? Agapan na natin. Yan, pagayaan yan. Ay, magandang hapon po sa ating lahat. So, anyway, guys. Ako, sana nakukuha niyo yung point dito ni Kuya Bal, ha? Para sa akin, sana nakukuha niyo yung point Bal doon. Kaya sana po sa lahat ng mga viewers and supporters ng EDSA. Syempre ako as a reactor po no ng Team Kalingap no. Kasama niyo po guys no. Ako po yung lumalaban din sa katotohanan at the same time ako sana po mag-guide din yung nanay ni Beyonce kasi nakakatakot po 'yon. Kasi kung si Beyonce, alam ko, tandaan niyo guys, ako naniniwala si Beyonce hindi mabait 'yan, very supportive sa Kalingap, down to earth at the same time matapang, matalino. Yun nga lang, mauutak itong mga di umano'y, mga sponsor at titas, no? Mauutak sila. So, ang ginagamit nila yung nanay. Siyempre, nanay, pag yan, if ever, na ma-impluwensyahan yan, later on, si Beyonce ang i-impluwensyahan niya. At ayun, ito po yung sinasabi ito ni Kuya Bal bilang pagmamahal at pag-iingat sa EDSA at sa buong Team Kalingap. Ayaw niya mangyari yung sa mga nangyari sa Kalingap na may mga umalis na wakwak. No? At iba pa rin yung nagiging sabi nga nila, no, mas okay na tayo ay maging overprotective. Kaysa yung parang very comfortable tayo na parang ay hindi mo mangyayari yan, wala yan, di ba? Later on, baka magulat ka isang araw, wala ng EDSA. At ayun nga, inaabangan pa naman natin ang official announcement nila. At na-post nga ni Beyonce September, no? I-announce niya at gusto niya maging 18 na kasi meron naghihintay tapos, di ba, suddenly biglang mawawala. So sana po, tulong-tulong po tayo sa mga EDSA supporters. Kapag may mga buwabanat kay Papa Eds, banatan nyo din. No, sa tamang paraan. Huwag nyo awayan, huwag nyo murahin. Sa tamang paraan, ipakita ninyo na hindi masamang tao si Papa Eds. At the same time, sabi ni Kuya Bal, walang ibang jowa si Papa Eds, kundi si Beyonce. Walang ibang walang ibang jowa yan. Anyway guys, sana po yung nag-enjoy kayo at medyo binitin ko kayo guys saglit na video reactions to kasi medyo busy lang po talaga ako at kailangan kong supportahan din si Papa Eds. Salamat po sa Diyos at kung may mali po ako nasabi, please comment down below. Para sa akin guys, EDSA is real. Walang makakatipag si EDSA. Basta tayo yung mga basher, no? Yung mga basher na yan, patahimikan natin. Mga walang ambag yan sa buhay natin. Hindi yan dapat na pinapansin. At the same time, sama natin sa panalangin si Beyonce at si Papa Eds. Anyway, this Berzanyo again and to God be the glory. At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura, magkomento ayon sa ganda. And this Berzanyo again and to God be the glory guys. Bye-bye po. Alright. Yo,
Si Marzano nasa taas ng laro, reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon siguradong matindi, kayo't Love Team fans madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay, kahit anong gawin niya sa likod laging nag-aantay. Pero si Marzano hindi takot sa away, naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa Love Teams may sarili siyang tingin, real talk di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon, kahit na minsan may magalit siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon, walang kasinungalingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashers, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano di kayang patahimikin ng yabang. Love Team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag, kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame, reputation niya solid di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitinag. Opinion niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Bawat Love Team na di niya feel, nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher tuloy sa pang-aasar, sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid, kahit may banta di siya natitigati. Alam niya sa totoo siya'y panalo, kahit anong sigaw ng bashers tuloy ang palo. Kaya Love Team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitive, di ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral, di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok, kahit anong hate di siya maduduro. Bilang reactor, solid di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinungalingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit sa Love Team may sarili siyang opinion, minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, nag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita parang bala ng baril, bawat tunog ay umaalinaw mo tagos hanggang buto real. Sa mga bashers ang daming pasarin, pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame, reputation niya solid di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya napitinag. Opinyon niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Si Marzano mananatili sa taas, kahit bashers di siya kayang mawash out ang lakas. Sa Love Team, ano sa drama ng iba, siya ang hari ng reaksyon, walang magagawa.